Gaya ng gusto niya ay lumabas mula sa anino ang kanyang shadow magic, lumikha ng parang hukay na may matutulis na spike at dinadala nito ang halimaw papasok at pagkatapos ay mabilis na pinugutan ng ulo at pagkatapos niyang mapatay ang halimaw, sobrang napagod si Akira at muntik nang mawala sa kontrol ang kanyang mahika. Ngunit biglang lumitaw si Seren sa likod niya para mapakalma siya at tulungan siyang bumalik sa tamang malay. Dahil sa tulong ni Seren ay nagawa niyang ihinto ang kanyang shadow magic at pagbalik nila sa ibabaw. Nagpasalamat si Akira kay Seren sa pagtulong nitong makontrol muli ang kanyang mahika nang muntik na itong magwala. Binanggit ni Seren na iyon ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa shadow magic at sa nakikita niya ay napakalakas nito, pero pinaalalahanan niya si Akira na huwag itong gamitin kung hindi talaga kinakailangan at sumang-ayon si Akira sa payong iyon. At sinabi ni Seren na may dala siyang isang bagay para sa kanya na isang katana. Ayon kay Seren ito ay ipinapanday at ginamit mismo ng unang bayani at nagtanong si Akira kung bakit sa kanya napunta ang katana imbes sa bayani, at ipinaliwanag ni Seren na mayroon ng banal na espada ang bayani, at kung siya pa ang may hawak ng katana ay baka magdulot lang ito ng hinala. Nagpasalamat si Akira kay Seren sa espada at sinabing kukunin niya ito at tinanong niya kung ano ang pangalan ng espada. Nalaman niyang nakaukit ito sa tabi ng hawakan at tiningnan ni Akira ang ukit at napagtanto niyang ito ay nakasulat sa wikang Hapon, na ang ibig sabihin ay Diyos ng Espadang Gabi. Bukod pa rito ang mga ukit sa espada ay mga hiling mula sa unang bayani na sana ay makarating ito sa kanyang magiging tagapagmana at matulungan siya sa oras ng pangangailangan. Humanga si Akira sa aura ng unang bayani at sinabi niyang sana ay nakilala niya ito. Tinanong naman ni Seren tungkol sa bayani at sinabi ni Akira na napakalakas ng sumpang nakaapekto rito kaya mahirap itong alisin. Giit ni Seren kay Akira na may ideya siya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito at kinagabihan. Nagtungo si Akira sa silid ng prinsesa at nadatnan niya itong iginugulo ang pandaman ni Sadto gamit ang isang bato na may sumpa. Nang hindi nagatubili ay pinuputol ni Akira ang bato at itinapat ang espada sa leeg ng prinsesa. Tinatanong kung bakit niya ginagawa iyon at ang tanging sagot lang ng prinsesa ay ginagawa niya ito para sa hari. Nang napagtanto ni Akira na hindi ito magsasabi ng totoo ay nagpasya siyang umalis. Hindi niya alam na may tig-isang bato ang prinsesa para sa bawat bayani at pag-alis niya ay ipinagpatuloy nito ang masasamang gawain. Pagbalik ni Akira sa silid ni Seren ay ikinwento niya ang lahat ng nakita niya at ibinunyag ni Seren na ang prinsesa ay isang tao-tauhan lamang ng hari. Tinanong ni Seren kung ipinakita ni Akira ang sarili niya sa prinsesa at nang umamin siya, sa halip na pag-alitan ay sinabi lamang ni Seren na huwag muna siyang matulog sa kastilyo ngayong gabi, dahil tiyak na hahanapin siya ng mga tao ng hari. Nagulat si Akira na hindi siya pinagalitan ni Seren at ipinaliwanag ni Seren na bata pa siya at natural lang na magkamali, pero tungkulin niyang tulungan itong itama ang mga pagkakamaling iyon at kinabukasan. Nagising si Akira sa punong pinagpahingahan niya at napansin niyang may kumpol ng tao sa courtyard. Lumapit siya roon habang nagtataka kung ano ang nangyayari at sa una pa lang nilang pag-uusap ni Sadto, napansin niyang wala na ang sumpa at tinanong niya kung ano ang problema. Sinabi ni Sadto na nagtipon silang lahat dahil sa nangyari sa komandante. Nang marinig iyon ay mabilis na tinulak ni Akira ang mga tao at nagmadaling lumapit sa gitna, kung saan nakita niyang nakahandusay si Seren sa sariling dugo na may nakatarak na punyal sa dibdib. Napaluhod si Akira sa labis na pagdadalamati at tinatanong ang langit kung bakit kailangang mamatay si Seren. Biglang may isa sa kanyang kaklase ang nagsabi na ang punyal sa dibdib ni Seren ay kapareho ng ginamit ni Akira sa dungeon. Sinubukan niyang ipaliwanag na nabasag na ang kanyang punyal noon, ngunit sinuportahan ng klase ang kaklase nilang iyon at sinasabing si Akira ang pumatay kay Seren. Agad na naisip ni Akira na nasa ilalim ng sumpa ng prinsesa ang kanyang mga kaklase at sa lahat ng naroon, si Sadto lamang ang pilit na nag-iisip ng tama ngunit dumating ang hari at agad na nag-utos sa mga kabalyero na patayin si Akira. Nang napagtanto ni Akira ang panganib ay agad niyang ginamit ang kanyang concealment skill upang makatakas. Lumitaw siya sa likuran ni Giles at mahinang tinawag ang pangalan nito para hindi ito magulat at sinabi ni Giles na ang komandante ay pinaslang ng mga personal na mamamatay tao ng hari, na tinatawag na Night Ravens. Ipinabatid din niya kay Akira na hinahanap din siya ng mga assassin, ngunit iniwan na raw ni Seren ang ilang gamit para sa kanyang silid at nagpasalamat si Akira na agad nagtungo sa silid ni Seren upang kunin ang mga iniwan nito. Lubos siyang nagpapasalamat dahil tila alam na ni Seren na mangyayari iyon at pinaghahandaan na.
Matagumpay na nakatakas si Akira mula sa palasyo kaso iniutos ng hari sa prinsesa na siguraduhing patuloy siyang bantayan. Naalala ni Akira ang sinabi ni Seren bago ito mamatay, na ang pinakamainam na hideout kapag siya ay nasa panganib ay ang dungeon. Gayunman ay binalaan siya nito na mag-ingat dahil limitado ang mapagkukunan ng tubig doon, at ang mga pinalakas na halimaw ay kaya siyang maamoy kahit nakatago at ipinaalala rin ni Seren na maaari siyang madaling mag-level up sa dungeon at mapalakas ang kanyang kakayahan. Pinayuhan din siya ni Seren na magtungo sa Labyrinth of Keninan at talunin ang mga boss sa bawat ikasampung palapag, dahil makakakuha siya ng espesyal na gantimpala sa bawat tagumpay pero binalaan siya na kapag pumasok na siya sa silid ng boss, hindi na siya makakalabas hanggang matapos ang laban na isang laban hanggang kamatayan. Sa unang silid na pinasok ni Akira ay hinarap niya ang isang halimaw na mukhang pusa subalit may buntot na ahas. Sa loob lamang ng ilang minuto ay tuluyang naipit si Akira at napagtanto niyang malapit na siyang mapatay ay agad niyang ginamit ang kanyang shadow skill, na agad namang umatake at pinipilas ang halimaw hanggang sa mamatay ito pero nawalan ng malay si Akira pagkatapos. Narinig ito ng shadow system at agad itong kumilos upang pagalingin siya at iligtas mula sa kamatayan. Samantala sa palasyo ay hinihikayat ni Sadto ang kanyang mga kaklase na sumama sa kanya sa paghahanap sa Demon Lord, ngunit dahil sa sumpa ng prinsesa lahat sila ay tumanggi. Biglang nag-alok si Asa na isa sa mga kaklase nila na sumama kay Sadto at pagkaraan ng ilang sandali, may ilan pang nagpasya na ring sumunod sa kanya at nagpasalamat si Sadto sa kanila, at nang makalabas sila ng kastilyo ay tinanong niya kung bakit sila sumama. Ipinaliwanag ng Dispelling Mage na naramdaman niyang sila ay nasa ilalim ng isang sumpa, ngunit sinabi naman ni As-As na bahagya niyang naaalala ang pagpasok sa isang silid at ang pagwasak sa mga kakaibang bato, hindi nila alam na si Asa ay nasa ilalim ng spell ng manipulation ni Giles na isang mas malakas na mahika kaysa sa sumpa ng prinsesa. Dahil dito ay nagawa niyang palayain ang sarili at ilan pa niyang kaklase mula sa sumpa at mula roon, nagsimula na ang paglalakbay ni Sadto at ng kanyang mga kaklase upang hanapin at pababagsakin ang Demon Lord. Samantala si Asai ay umaasang muling makakonekta kay Akira dahil siya lamang ang tanging taong malapit kay Akira noong nasa kanilang orihinal na mundo pa sila. Sa dungeon naman ay nagising si Akira mula sa pagkakahimbing at labis siyang nagulat nang matuklasan na ganap na siyang gumaling. Bukod pa roon ay napansin niyang tumaas ng husto ang kanyang mga stats kumpara noon. Dahil wala siyang ideya sa kung ano talaga ang nangyari ay nagpasya siyang ipagpatuloy na lamang ang paggalugad sa dungeon, habang mas lumalalim siya sa loob ay nilalagyan niya ng marka ang bawat lugar ayon sa antas ng palapag upang hindi siya maliligaw. Pagdating niya sa ika-75 na palapag ay biglang may bumagsak na slime mula sa itaas, ngunit agad siyang nakaiwas bago ito tumama sa kanya at agad niyang itinaga ang slime, ngunit laking gulat niya nang may bumagsak mula rito isang walang malay na babaeng elf. Nabighani si Akira sa kagandahan ng babae at dahil sa kanyang curiosity, ginamit niya ang isa sa kanyang kakayahan at ito ang World Eyes upang malaman kung sino at ano ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon, gayunpaman ay agad niyang inalis ang World Eyes dahil sa biglang pagdagsa ng sobrang dami ng impormasyon sa kanyang isip. Bigla namang nagkamalay ang babaeng elf at sa kaunting impormasyong nakuha ni Akira, napagtanto niyang taglay din ng babae ang parehong kakayahan ang World Eyes, ngunit nawalan muli ng malay ang elf matapos itanong kung nasaan sila. Maya-maya ay nagising ang elf at napansin niyang may kumot na nakabalot sa kanya at may apoy na nagbibigay ng init. Namangha siya sa kabutihan ni Akira at ipinaliwanag naman ni Akira na sanay na siya sa ganitong bagay, dahil siya mismo ang nag-alaga sa kanyang inang may sakit noon. Matapos ang maikling pag-uusap tungkol sa pagiging maharlika at nagpasya ang elf na matulog muli, at ganoon din ang ginawa ni Akira at kinabukasan ay sinamahan ng elf si Akira sa paggalugad ng dungeon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa silid ng boss at laking gulat nila nang makita na ito ay isang dragon. Pagkatapos ng matinding labanan ay natalo rin ni Akira ang dragon sa tulong ng kanyang talino at diskarte. Humanga ang elf sa lakas ni Akira pero biglang binalot ng nakakasilaw na puting liwanag ang bangkay ng dragon, dahilan upang pareho silang ma-shock sa pangyayari.